Matapos ang pagsesearch at pag-iimbestiga ni Nobunaga at Hinrig sa hideout ng Hailey, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 399 o ang episode 60 ng ating Dark Continent series ay sa wakas. Masasaksiyan na natin ang resulta ng pag-i-infiltrate ni Nobunaga at Hinrig na kung saan ay matutunghayan din natin ang isang matinding paghaharap. Kaya naman, this is Mr. Miken at wag na natin patagalin pa, let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay expulsion at nagsimula eksena dito sa silid na walang tao at may kita rito ang nasa loob ng pinto na binuksan ni na Hinrig mga kaibigan sa nakaraang chapter. Nasabi nila na wala raw tao rito pero mapapansin din daw nila na kamakailan lang ay may mga tao raw dito kasi ganito din daw kung tignan ang hidden room na pinasok ni Nobunaga noon, in which ay may kita pa mga kaibigan ang mga naiwan na kagamitan. Maya pa'y may na-realize naman si Nobunaga na sabing ganun pala, nakakainis, palpak pala ang ginawa namin. Na kung ini-expect daw ng Hailey na dadaan daw sila sa pader para makapasok, ay dapat na inassume din daw nila na ang mga tao na nasa kalapit lang ng mga rooms ay miyembro din daw pala ng Hailey. Natanong naman ni Hinrig na di ba occupied naman daw ang mga rooms na yon? Nasabi naman ni Nobunaga na oo, ginamit daw nila ang mga tao na nandoon para malaman daw nila kung nasan ang trap sa room 1301, pero mali raw pala ang kanilang ginawa kasi kung mga miyembro daw yon ng Hailey ay malamang sa malamang ay nabunyag na raw tuloy ang kanilang plano. Kaya sabi naman ni Hinrig na well, parang totoo nga raw ang kutob na yan ni Nobunaga kasi wala raw katawan sa isang mesa na parang dissection table sana na nakita nila, na wala rin daw preskong dugo na nandoon, pero posible din daw na kinuha raw ang mga taong na teleport at dinala ng mga Hailey members sa ibang room at di raw nila muna iyan pinatay mga kaibigan upang ma-question ang mga yon kung paparating na ba raw talaga sila dito sa room, o posible rin daw na ang pagpapakita rin daw ng mga tao sa mga neighbor rooms na kanilang pinasok noon mga kaibigan ay isang hudyat para sa mga Hailey na mag-evacuate na. Nasabi naman ni Nobunaga na ganun ba? Pinapaganda mo ba ang pakiramdam ko sa sarili ko? Nasagot naman ni Hinrig na hindi kasi wala naman daw punto ang pag-e-speculate dito. Nasabi naman ni Nobunaga na wag kang mag-alala, kalmado pa naman ako. Natugon naman ni Hinrig na ayos lang, hindi naman ako nag-aalala, na mag-focus na lang daw sila sa pintong to. Nasabi naman ni Nobunaga na tama ka. Ito raw ang pinaka-suspicious sa lahat, na kung di raw ito nabubuksan then posibleng may panganib daw sa likod nito. Natanong naman ni Hinrig na paano naman daw kung nabubuksan pala ito, then masasabi niya na mas malala pa raw dyan ang posibleng makakaharap nila. Sabay naghanda na si Nobunaga mga kaibigan, kaya na may binuksan na ni Hinrig ang pinto, na nagtaka naman sila kasi ang nakita nila mga kaibigan ay ang mga grupo lamang ng tao na kumakain at parang nagchichill lang dito sa mesa. Nasabi naman ni Gelato mga kaibigan na isang Hailey member na ginagawa lang daw ng mga tao ang mga gusto nila sa ngayon. Nasabi naman ni Sofle na importante raw ang pagkakaroon ng unity, na ayon naman kay Terebellum na maganda naman daw ang pagkakaroon ng kasama o kaibigan, pero ang sinasabing unity ay parang nakakasakal daw para sa kanya. Pero siguro ay nagdedepende pa rin daw yan sa tao. Nasabi naman ni Gelato na nakuha niya na raw ang ibig sabihin ni Terebellum, pero mas gusto raw niya ang pagkakaisa sa napaka-organic daw na paraan. Nasabi naman ni Sofle na masyado rong pangit ang sinasabing yan ni Gelato. Nasabi naman ni Terebellum na di ba tama ako Gelato? Sabi naman ni Terebellum kay Sofle na kung nasa magandang mood daw siya ay parang napapump up pa raw siya na maghintay, kaya ayaw raw niyang diktahan siya sa kung kailan daw siya dapat na mapapump up. Nasabi naman ni Sofle, pero ang pagsasabi naman daw sa kung kailan daw dapat ito kikilos ay mas mainam daw kasi para maiwasan ng pagwawala o pagpapawala sa mood ng taong yan. Maya pa'y sinabihan naman ni Hinrig itong sina Terebellum na hoy. Kaya napatingin naman sila dito. Nasabi naman ni Hinrig na ito ba ang hideout ng Hailey at kayo ay ang mga membro din ng Hailey, tama ba ako? Di naman sumagot sina Terebellum. Nasabi naman ni Sofle na ano raw mga problema ng lalaking to. Bigla na lang daw silang pumasok na parang sila raw nagmamayari sa area na to. Nasabi naman ni Terebellum na kaya nga mas mainam daw na may backup members na pwedeng pumalit sa kanila. Na habang napapatuloy ang kanilang conversation dito mga kaibigan ay sinabihan naman ni Hinrig si Nobunaga na gagawin na raw nila ito. Sabay ipinakita niya ang kanyang kutsilyo. Nasabi naman ni Nobunaga na oo, na posible raw kasi na may trap din daw sa pinto na ito kasi ang dahilan na wala raw pakiang mga to kasi may trap daw pala sa pinto gaya sa inilagay doon sa room 1301. Na ang pinakamainam daw talaga na gagawin nila ngayon ay ang maghintay lamang dito at pumatay lang ng oras, pero mas gusto raw talaga niya nitong si Nobunaga na linisin o iligpit na ang mga basura the moment na nakita na niya ito. Nasabi naman ni Hinrig na well, siya naman daw ang nagsuggest na gumawa talaga ng aksyon, kaya agree raw siya sa sinasabing pagligpit sa mga basura kasi may sapat naman daw siyang daladalang kutsilyo dito na makakabati raw ang bawat isang kutsilyo sa bawat isang miyembro ng mga basurang yan. Kung kaya dito na inihagis o ibinato ni Hinrig mga kaibigan ang isang kutsilyo na patungo na ngayon kay Terebellum na diretsong tumama sa gilid ng ulo nito na bumaom talaga
Nobunaga mga kaibigan, nasabi pa ni Sofle na grabe, baon talaga na dumikit pa ang handle sa ulo mo. Subalit nakatayo pa rin dito si Cerebellum na sabing aray. Maya-maya pa hinawakan na niya ang handle at kinanggal ito mga kaibigan, na kung saan ay may kita na nawala na ang blade o talim. Sabay pinisil na at sinira ng Cerebellum ang handle. Isang pangyaring ibinagtataka naman ngayon ni Hendrik, na sabi niya sa kanyang isipan na nawala na raw ang blade. Subalit sa kanyang pagtingin sa may soda can mga kaibigan dito sa may mesa ay may kita na ang blade ay dumaan daw sa can na yan na hinawakan kanina ng Cerebellum. So isang displacement daw pala ang ginawa nitong lalaki na si Cerebellum mga kaibigan, na sa isipan ni Nobunaga na sabing nakakainis. Isang ability na incompatible daw sa kanya, na posibleng counter type pa nga raw sa kanyang ability. Pero may marami pa raw possibilities at conditions na pwede raw nilang mapapaliit ang kanilang hindi pa nalalaman sa ability nito once na gagawa sila ngayon ng action. Maya-maya pa sinabihan naman ni Sofle si Cerebellum na hoy, dito naman kay Nobunaga ay tinanong niya si Hendrik na tetestingan mo ba ulit? Nasabi naman ni Hendrik na sure. Sabay naglabas na naman ito ng isang kutsilyo na ikinainis naman ni Cerebellum. Subalit hinawakan naman ni Sofle ang kanyang kaliwang braso na sabing, di ba sinabihan na tayo na hindi makipag-engage? Maya-maya pa binato na sila ni Hendrik ng kutsilyo na ngayon patungo na kina Cerebellum, na nakatayo lang dito si Cerebellum mga kaibigan at nakatingin. Pero this time ay iniwasan na niya ang kutsilyo na ngayon patungo naman kay Perigord, na sabing gaano kaya katagal na makapaghilang kanyang kamay kung tatagos daw sa kanyang kamay itong kutsilyo. Sabay may kita ang aura na lumalabas na mga kaibigan sa kanyang katawan at itinapat na niya ang kanyang kamay sa paparating na kutsilyo. Subalit sinangga naman ni Orarge ang kutsilyo gamit ang kanyang libro, na matapos yan ay umupo naman si Cerebellum na sabing tignan mo, sinabi kong wag mo kong hawakan. Humingi naman ng paumanhin si Sofle, habang si Perigord naman ay nagpasalamat naman ngayon kay Orarge, pero sinabihan siya dito ni Orarge na wag kang magpasalamat, na dapat ay umiwas ka na sana kanina. Na sa anong paraan ba raw talaga gagamitin ni Perigord ang ability nito? Kung kaya't umalis na lang si Sofle at sinabihan sila na wag daw makipag-away. Nasabi naman ni Orarge kay Perigord na di ba napili ka bilang organ? Di ba sinabihan ka ni Morena na hindi pwedeng makipag-engage? Nasabi naman ni Perigord na ay oo nga pala, pasensya na. Matapos yan ay nagsalita naman itong corrupt lawyer mga kaibigan na si Yokotane, na sabing excuse me, ikaw ba si Hinrig ng CU di ba? Ako si Yokotane, isang legal advisor ng Hailey. Sinabihan naman ni Cerebellum si Yokotane na tawagan daw ang mga pulis at army at sabihan sila na may baliw raw na tao na nambabato ng kutsilyo dito. Napangiting sabi naman ni Yokotane na isang unlawful entry daw ang ginawa nila, isang assault at attempted murder pa raw. Yan daw ang kanilang i-inform sa mga pulis kung ayos lang daw dito kina Hendrik. Nasabi naman ni Hendrik na napaka-convenient naman, nawawala kasi kami rito, nasaan ba kami ngayon? Nasagot naman ni Yokotane na pasensya na pero wala akong pwedeng sabihin sa inyo. Pwede naman nating isettle ito na walang masamang mangyayari dito o kung ano-ano pa. Nasabi naman ni Nobunaga na hoy. Kaya na may napatingin ngayon si Yokotane kay Nobunaga at sabi niya na oy, Mr. Nobunaga ng Phantom Troop, naaalala pa kita. Napakalaking isda naman ang mahuhuli natin ngayon kung ayos lang ba sa inyo. Subalit matapos masabi ni Yokotane ay mabilisan namang inatake ni Nobunaga si Yokotane mga kaibigan, na kung saan ay tinamaan talaga ang kanyang noo nitong dulo ng katana ni Nobunaga mga kaibigan, na ikinabigla ni Yokotane kasi mapapansin na parang may isang maliit na chain mga kaibigan na nakakabit sa dulo ng handle nitong katana ni Nobunaga para mapa-extend niya ang kanyang atake. At may kita dito mga kaibigan ang aura na naka-apply sa lahat ng katawan ni Nobunaga pati na sa katana nito. Subalit may kita na right off the moment na inatake ni Nobunaga si Yokotane ay nahawakan na pala ng Cerebellum si Yokotane mga kaibigan, habang nakabaon sa noo nito ang katana ni Nobunaga. Maya-maya pa tinanggal naman ni Nobunaga ang kanyang katana na sabing ganun pala. Pwede mo palang i-displace ang damage ng ibang tao. Maya-maya pa sinabihan naman ni Cerebellum si Yokotane na dyan ka muna, na kung saan ay may kita na walang nangyari sa noo ni Yokotane mga kaibigan, pero dito naman sa kaliwang kamay ni Cerebellum ay nagsimula namang lumabas ang mga dugo mga kaibigan. Nasabi naman ni Nobunaga na so natatransfer mo pala ang damage na mula sa iyong right hand patungo sa iyong left hand, na kung di mo ito matatransfer ay ikaw pala mismo ang makakatanggap sa damage na yan, na isang sacrificial ability daw pala ito na malayong malayo daw sa ini-imagine niya mula sa lalaking kagaya daw nitong si Cerebellum. Na matapos niyan ay dito na ipinaliwanag ang ability ni Cerebellum mga kaibigan na tinatawag na Sweet Home. At si Cerebellum ay isang emitter. Ang Sweet Home na ability ay isang ability na kung saan ay nadi-displace daw nito ang damage kasama ang object na ginamit na pang-atake, na tinitake daw ni Cerebellum ang damage pati na ang damage
damage na naidulot sa object o tao na hinahawakan ng kanyang kanang kamay. Pero ang damage na yan ay natatransfer naman daw niya sa isang object na hawak-hawak naman ng kanyang kaliwang kamay o left hand. Kaya sa nakita natin mga kaibigan na nung tinamaan siya sa ulo ay na-displace niya ang blade at ang damage dyan sa kan na hinawakan niya gamit ang kanyang left hand. At dito naman kay Yokotane na buhay pa ay dahil pala sa hinawakan ni Cerebellum si Yokotane gamit ang right hand nito. Subalit dahil sa walang hawak-hawak na object itong si Yokotane sa kanyang left hand ay di niya na i-transfer ang damage na natamo nitong si Yokotane dun sana sa object na hawak-hawak ng kanyang left hand. At dahil sa wala ngang object mga kaibigan ay siya mismo ang nakatake sa damage kaya ay may kita na nagkakaroon ngayon ng bleeding sa left hand nitong si Cerebellum. So yan ang kanyang ability. At yun din ang dahilan mga kaibigan sa kung bakit iniwasan na lang niya ang kutsilyo noon instead na i-take na lang ito since na walang hawak-hawak na object ang kanyang left hand at ang nakahawak pa sa may bandang left hand niya ay si Sofle. So posibleng si Sofle pa ang matamaan o makatake ng damage sa kutsilyong yon kung hindi iniwasan iyon ni Cerebellum. Kaya may nagsalita ngayon si Nobunaga na sabing nalaman na raw niya ang ability ni Cerebellum so tapos na raw siya dito na pwede na raw umatras itong si Cerebellum. Kaya sino naman daw ang susunod na mag-step up dito sa kanila? Na itong abogado ay dapat daw na bumalik dito sa harapan nila. Natutuhugin daw talaga silang lahat nitong si Nobunaga mga kaibigan. Humingi naman ng paumanhin nitong si Yokotane kay Cerebellum na sabi ni Yokotane na di niya raw kasi ini-expect na ibabato ni Nobunaga ang katana nito na ang kaluluwa raw mismo ng isang samurai kasi ang katana mga kaibigan ay kinukonsider daw na soul ng isang samurai. Nasabi naman ni Cerebellum na nagulat din daw siya na may siraulo raw gagawa ng ganoong klaseng atake sa kalaban nito. Nasabi naman ni Yokotane na kasalanan daw niya na nalaman daw tuloy ni Nobunaga ang ability ni Cerebellum na di raw niya alam kung ano raw ang kanyang sasabihin sa ngayon kasi ang samurai daw sa kanilang homeland ay pinagbabawal daw kasi ang paggamit ng mga armas na ibinabato sa kalaban. Nasabi naman ni Cerebellum na nagbibigay ka pa rin ng mga excuses Nasabi naman ni Yokotane na pasensya na naging sagabal daw siya pero sige, siya na raw ang haharap sa kanila. Nasabi naman ni Cerebellum na hindi mo naman kailangang iligpit sila, di ba? Na ang mga ideas bro na pumapasok sa isipan ni Yokotane ay umaalis din the moment na pumapasok ito. Na di ba iyon naman daw talaga ang purpose itong si Yokotane kung bakit lumapit daw ito kanina kina Nobunaga kasi itong si Yokotane daw ang kanilang defense force. Na dahil dyan ay dito nang humiti si Yokotane na sabing tama ka. Sabay ipinaliwanag na dito ang ability ni Yokotane mga kaibigan na tinatawag na a Battle of Wits, LSDF. Na isang conjurer daw si Yokotane na ang kanyang ability ay isang uri daw ng defensive ability na nagagamit lang daw sa hideout ng Hailey habang presente raw si Morena. At na-activate daw ito kung i-introduce daw ni Yokotane ang kanyang sarili sa mga unlawful intruders nito. Na ang mga guards na kinukonjure daw ni Yokotane ay di raw nagbibigay ng damage sa target nito pero ang damage naman na ibinabato ng kanilang target dito sa mga guards o kinonjured na guards ay wala rin daw silbi. Na the more na mas seryoso raw ang krimeng na-commit ng isang target nila ay mas nagiging elite naman daw ang mga guards na nakukonjure ni Yokotane. Kung kaya't may kita na inactivate na ni Yokotane mga kaibigan ang kanyang LSDF na ability at may kita itong mga robotic guards na sabing may dalawa raw unlawful entry at attempted murder ang kanilang nakita at nasa alert level 4 na raw sila. Nagtaka naman dito si Nobunaga mga kaibigan sabay nagbigay na ng command si Yokotane na sabing ang sentensya raw na ibibigay niya kina Nobunaga ay ang paalisin daw ang mga to dito sa kanilang room kung kaya't naghanda na si Nobunaga at gumawa na siya ng atake mga kaibigan na tumama sa ulo nitong isang guard subalit walang naidulot na damage ang atake niyan na naging dahilan pa kung bakit napapunta sa max alert level itong robotic guard mga kaibigan. Nasabi naman sa isipan ni Nobunaga na hindi raw gumana ang kanyang atake na mas lalo pa nga raw tumaas o nag-increase ang aura nito. Kaya sinabihan na ni Nobunaga si Hendrik na umatras ka na posibleng di raw natatablan ng mga to na ang kanila raw atake ay useless daw once na natupad na ang conditions ng ability na to. Maya-maya pa'y dinumog na ngayon si Nobunaga mga kaibigan ng mga guards at nakuha pang makonfiscate ang kanyang katana sabay binuhat na nila si Nobunaga. Kaya sinigawan naman ni Nobunaga si Hendrik na tumakbo ka na hahabulin kanila pero naka-autopilot ang mga to at hindi sila titigil hanggat sa di ka pa napapaalis dito. Sabay pinapasok na nila si Nobunaga sa room ni Yokotane dahil na nawala na o na-teleport na si Nobunaga. So tama pala ang kanilang hinala mga kaibigan na may trap din pala sa pinto na to. Nasabi naman ngayon ni Yokotane na one down na raw. Napaalam na raw dito kay Hendrik. Na 2 beses raw kasi ito gumawa ng attempted murders. So isang felony na raw yun na kailangan na raw nitong umalis. Habang may kita na hinahabol na si Hendrik nitong mga guards mga kaibigan. Nasabi pa ni Yokotane habang hawak-hawak ngayon ang katana ni Nobunaga na wala na raw matatakbuhan pa si Hendrik at wala na rin daw itong magagawa. Nasa isipan naman ngayon ni Hendrik na isang pinto na nakakapag-teleport na
gwardyado ng di mapatay-patay na mga guards. So no doubt ay ito raw talaga ang hideout ng Hailey, kung kaya't saan ba raw niya ilalagay ngayon o itatago ang transmitter? Nasa laundry daw niya ito itatago, na mula raw sa sinabi ni Nobunaga na kung naka-autopilot daw ang mga guards na to, then kahit ano pa raw gawin niya ay di raw ito mamamalayan ng mga guards. Sabay isinuka na ni Hinrik ang oyster na kanyang nilunok kanina na isang transmitter, na matapos yan ay may kita naman si Nobunaga na nakabalik na dito sa room 1301. Kaya sabi niya rito na so kung papasok raw pala sila sa entrance ng room na ito ay matatransport daw sila sa hideout. At kung i-exit naman daw sila sa pinto ng hideout na yon na pinuntahan nila kanina ay babalik raw sila dito, na isang trap at passageway daw ang function nitong ability na ito, na isang napaka-efficient daw mga kaibigan. Pero may isang teleport point daw siguro dito na tanging ang mga Hailey lang daw nakakagamit, na posibleng nasa loob pa nga raw ito ng room ngayon. Maya-maya pa may na-teleport naman dito sa tabi ni Nobunaga na si Hinrik pala. Natanong naman ni Nobunaga na ang bilis naman daw, ano raw ang ginawa nito? Nasagot naman ni Hinrik na oo, ginawa na raw niya ang kanilang plano, na nagpasalamat siya sa advice nitong si Nobunaga kanina, na sa tingin niya na di raw napansin ng mga guards ang kanyang ginawa. Ayon pa dito kay Hinrik na nakabalik na rin daw pala sila dito sa room 1301, kaya sinabihan niya si Nobunaga na sa tingin niya parang di raw muna siya makagamit ng kanyang ability. So na-overuse na niya ang kanyang ability mga kaibigan, o nasa limit na ang paggamit ito. So magpapahinga na lang daw muna siya, pero for the meantime ay gagawa raw siya ng floor plan na magpapafit daw sa floor plan sa hideout ng Hailey. So gagawa raw sila ng sketch mga kaibigan upang malaman nila kung nasaan dito sa Black Whale ang hideout ng Hailey, at saka magpapahinga rin daw siya kasi ang kanyang kutsilyo ay na-confiscate din ng mga guards. At ayon pa rito kay Hinrik na ang sketch daw na magagawa nila ay papakita niya para mapalesen daw ang mga possible locations na kanilang pwedeng puntahan sa posibleng hideout ng Hailey, na ipe-prepare din daw niya ang kanyang mga tauhan para makapag-gather pa ng intel. Nasabi naman ni Nobunaga na kung ganun ay ipabaya mo na lang sa amin ang pag-hunt sa transmitter na iniwan mo, na kung saan ay makikita na iniwan nga ni Hinrik ang transmitter na yon sa may ilalim nitong closet mga kaibigan dito sa laundry room. May kita naman na papaalis na si Hinrik na sabing sige, umaasa ako sa'yo. Sabi naman ni Nobunaga na okay. Sabay tinapos na ni Hinrik ang kanyang salita na sa tingin niya na mga amateurs pa raw ang mga Hailey members na nakaharap nila kanina, pero kailangan pa rin daw nilang mag-ingat kasi di pa raw nila alam ang ability ni Morena at ang tungkol din sa organ na nabanggit ng mga Hailey members kanina. Napangiting sabi naman ni Nobunaga na masusunod na at the very least ay ang mastermind daw pala ng Hailey ay hindi raw pala talaga isang bobo. So at last mga kaibigan ay nakita na nila ang hideout ng Hailey at ang ilan sa mga miyembro din ito, na kahit napaalis sila ay at least nakapag-iwan na ng transmitter si Hinrik. Kaya na may simula ngayon ay sina Feita na naman ang kikilos, kaya na may sadyang nakaka-excite ang susunod na mangyayari sapagkat may kita na natin ang pag-hump ni na Feita sa hideout at ang marami pang nakakabigla at nakakapagtatakang pangyayari, kasi dito muna natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan yung video, kaya get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin mga kaibigan for more videos and updates na kagaya nito. At yan mga kaibigan, maraming salamat din sila guys again on my next video.